Alam mo, paano kaya kung yung pinakamahalagang misyon natin ngayon, hindi na pala kailangan yung malayong biyahe? Paano kung nagsisimula lang pala ito dyan mismo sa pagbukas mo ng pinto? Sa community mo lang o sa kapitbahay mo? Ito kasi yung pag-uusapan natin ngayon, itong ideya ng the nations in our backyard. Titingnan natin kung paano binago ng globalisasyon, tsaka yung paglipat-lipat ng mga tao, yung, alam mo na, dating pananaw natin sa misyon. Yung mga kultura kasing dati parang ang layo, nasa kabilang panig ng mundo. Ngayon, kasama na natin halos araw-araw, di ba? At yung mga ideyang ito, galing ito sa mga pag-aaral sa teolohiya ng diaspora, yung paninirahan ng mga tao sa labas ng bayan nila, pati na rin sa mga kwento sa Biblia at syempre mga practical na paraan kung paano makipag-ugnayan. Ang gusto naming mangyari para sa iyo na nakikinig, mabigyan ka ng parang bagong salamin sa pagtingin sa misyon. Hindi yung parang malayong obligasyon, kundi isang malapit na oportunidad na pwedeng magsimula sa simpleng pagiging mabuting kapwa lang. Yung hospitality, kumbaga. Oo, totoo yan. As in may malaking pagbabago talaga ng pananaw dito. Kasi dati, pag sinabing misyon, ang nasa isip agad natin, pag-alis, di ba? Punta sa ibang bansa. Pero ang totoo ngayon, dahil ang dami ng migrante, refugees, pati international students, parang yung mga bansa na mismo, yung kumatok sa atin. At ayon sa isang tinitingnan nating source, hindi raw ito nagkakataon lang. Sinasabi nga sa Acts 17, yung verses 26 to 27, na itinakda daw ng Diyos yung mga panahon at hangganan ng paninirahan ng mga tao. At may purpose daw yon, para siya ay hanapin nila. So, kung titingnan mo sa ganung anggulo, yung paggalaw ng mga tao, yung migration, pwedeng parte pala ito ng mas malaking plano niya para magkaroon ng chance na makilala siya. Kaya nga ang mission ngayon, hindi na lang puro pagpapadala, sending. Malaki na rin talaga ang papel ng pagtanggap, welcoming. Nabanggit mo yung pagtanggap, okay. Pero paano natin ito ikakabit mismo sa mga turo sa Biblia? Meron bang malinaw na basehan to? O parang naisip lang natin na mabuti siyang gawin? Magandang tanong yan. Actually, meron tayong matibay masandigan dyan sa teolohiya. Ito yung konsepto sa Griego ng philoxenia. Ang ibig sabihin niyan, pagmamahal sa estranghero. Ito yung kabaligtaran mismo ng xenophobia, yung takot sa dayuhan. Tsaka malinaw yung paalala sa Hebrews 13 verse 2, huwag ninyong kalimutang maging mapagpatuloy sa mga dayuhan. Kasi sabi doon, sa paggawa nito, may ilang nakapagpatuloy na ng mga anghel nang hindi nila namamalayan. So hindi lang siya simpleng kabaitan lang, no? Ito ay pagsunod sa utos, pagpapakita ng karakter ng Diyos na mapagpatuloy din. Oo nga no, malinaw pala. At meron bang mga kwento mismo sa Biblia na parang pinapakita talaga itong pagdating ng mga bansa o yung importansya ng pagtanggap sa kanila? Oo, meron. Marami actually. Pero siguro, isang klarong halimbawa, yung sa Pentecostes. Acts chapter 2. Nung bumaba yung Espiritu Santo, di ba nagsalita yung mga alagad sa iba't ibang wika? At sino yung nakarinig? Mga Judiyo na galing sa iba't ibang bansa, sila yung diaspora. Nagtipon sila sa Jerusalem, tapos doon mismo nila narinig yung ebanghelyo sa sarili nilang wika. Parang binaliktad yung nangyari sa Babel, di ba? Dito, pinakita ng Diyos na yung mensahe niya para sa lahat at siya mismo ang nagdala sa kanila doon para marinig ito. Pwede rin siguro si Daniel. Naalala mo, bihag siya sa Babylon pero nanatiling tapat tapos nagkaroon pa ng influence sa loob mismo ng kaharian. Pinapakita lang nito na posible yung influence kahit nasa ibang kultura ka. Ang ganda ng mga halimbawang yan, napaka-visual. Pero, alam mo, baka may mag-isip, okay, gets ko na yung konsepto, pero paano ko gagawin yan sa araw-araw? Parang ang hirap, dagdag trabaho pa. Paano pa ito nagiging praktikal? Ayun, dyan napapasok yung tinatawag na missional hospitality o yung misyon sa pamamagitan ng pagpapatuloy. Ang susi kasi dito, hindi ito
pagdadagdag ng bagong item sa checklist mo, kundi ni pagbabago lang ng tingin mo sa mga normal mong ginagawa. Yung bahay mo, yung eskwelahan mo, yung opisina, lahat yan, pwedeng maging lugar ng misyon. At hindi kailangan bongga. Minsan, kasing simple lang ng pag-imbita mo sa bago mong kapitbahay na imigrante para magkape. Ganun lang. O kaya yung pakikinig lang talaga sa kwento ng isang international student. Baka nalulungkot yon o nahihirapan. Pwede ring, practical na tulong. Tulungan silang umintindi ng sistema dito o kaya mag-volunteer ka sa ESL class, English as a Second Language. Minsan, yung simpleng andyang ka lang, makipagkaibigan ka, yun na yung pinakamalaking bagay. Parang nabibigyan ng bagong kahulugan yung mga ordinaryong lugar natin. Pati yung mga interactions natin, oh, yung local church nagiging parang global embassy, tama ba, na tumatanggap. Tapos yung workplace, hindi lang pangsweldo, kundi plataforma din pala. Eksakto. Oo. At ang ganda dito, makikita natin paano ginagamit ng Diyos yung mga ordinaryong bagay sa buhay natin. Yung bahay, yung pagkain sa mesa, yung simpleng usapan bilang lugar para sa misyon niya. Hindi laging kailangan ng malaking event o budget. Kadalasan, ang kailangan lang talaga puso na bukas magmahal, tsaka mga matang nakakakita sa mga tao sa paligid. Lalo na yung mga feeling nila, outsider sila. Siyempre, meron ding hamon yan, di ba? Pwedeng may language barrier, iba yung kultura, pero yung pagtitigas at pagmamahal, yun yung magiging tulay. Okay. So, bilang pagbubuod na rin para sa iyo na nakikinig, marahil niya, yung pinakamalaking pinto para sa misyon ngayon, hindi na kailangan hanapin pa sa malayo. Baka nasa tabi mo lang yan, sa kapitbahay mo, sa katrabaho o kakaklase. Hindi mo na kailangan ng passport o plane ticket. Ang kailangan lang, bukas na puso at mga mata na handang makita yung mga taong inilalapit ng Diyos sa'yo, kahit sino pa sila, kahit ano pa yung kwento nila. At yung hospitality, yung pagpapatuloy, higit pa pala siya sa pagiging magalang lang. Ito ay aktibong pagsasabuhay ng Ebanghelyo dito mismo sa komunidad natin. Tama. At ito siguro yung iiwan naming pagninilay para sa iyo. Paano kaya kung simula ngayon, iba na yung tingin mo sa community mo? Hindi lang lugar kung saan ka nakatira, kundi parang hardin kung saan nagtatanim ang Diyos ng mga tao mula sa iba't ibang kultura para magkakilala kayo. Paano kung makita mo yung bawat taong makasalubong mo, lalo na yung mga bago o yung medyo iba sa karaniwan, bilang isang oportunidad para ipakita yung pagmamahal ng Diyos? Sa simpleng pakikipagkapwa lang, sa pagtanggap, ano kayang isang maliit na hakbang kahit gaano kasimple ang pwede mong gawin? Siguro, ngayong linggong ito, para simulang isabuhay ito.